kay Fabrica Bulan Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kabisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa himig po na inyong napapakinggan ay muling sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, ako po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito sa mga pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Ako po pala mga kapatid si Brother Raymar at bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga po sa pangalan ng ating Panginoon. At ngayon po ay araw ng Lunes. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang ipinagkalob sa atin na panibagong araw mga kapatid. Salamat sa buhay at sa hininga na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Karapat dapat lamang na ating bigyang papuri at pasasalamat ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Praise the Lord. At pagbati po sa lahat ng mga viewers sa Facebook Live at maging sa mga naka-tune in ngayon sa kanilang mga radio, saan man po kayo naroroon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pong mga desire na patuloy makinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sama-sama po tayo mga kapatid na mag-aral
ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord at good morning po sa lahat ng mga kapatiran sa congregation ng Santa Remedios, ganun din sa Iquirino Church at sa Magsaysay Church. Sa lahat po ng kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo patuloy ng ating Panginoon. Good morning din po sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Santa Remedios, sa Soledad Family, at maging sa Isiha Family, Goneo Family, at sa lahat ng family ni Nanay Puring. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Good morning kay Brother Jaime Isiha, kay Ate Margie, kay Brother Jaime Isiha, at ganun din kay Ate Margie Isiha. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din sa mga kapatid natin dyan sa Santa Remedios, sa Goliena Family, kila Brother Jerry, at maging kina Sister Michelle at Sister Marife Kalupit. Good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino, sa Gotis Family, kina Brother Louie, Sister Rosie, at ganoon din kila Brother Augusto Gotis. Good morning po sa inyo dyan, at maging kala Brother Pando, Sister Erlinda, at sa whole family. Good morning po, at maging kay Sister Nelly Gutis, at sa Guyal family, kala Brother Vicente at Sister Marjorie Guyal. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa Asuela family, praise the Lord, kila Nanay Umi, kala Nanay Tessie, at sa whole family. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At meron pong Bible study dyan sa Asuela Family, every Monday 5 p.m. po yung start. So kung sino po yung willing na umattend, so lahat po ng mga radio listener dyan sa Barangay Aquino, so meron po tayo dyan Bible study sa Asuela Family na pinangungunahan po ng ating kapatid si Sister Diana Abanyo. Siya po yung in charge dyan na coordinator. Praise God. So kung kayo po ay willing, welcome po kayo na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Praise God at good morning din po sa lahat ng cell group ng UPC Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy na nawa na magampanan ang bawat ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God at batiin din po natin ang ating mga live viewers sa Facebook. Good morning po kay Sister Dolor Quezon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa patuloy na pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon sa ating programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. God bless po at maging kay Rosalina Solasco Belda. Good morning po at maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Andy Orozco, blessed morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God at good morning din kay Sister Christy Disuyo at ganun din kay Divine Espela Guyal. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kay Ate Margie Guitan Isiha, good morning po. Brother Dario Tobias, sa mapagpalang umaga po. God bless po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Praise God at maging kay Sister Melody F. Herrero, good morning po. At kay Sister Murphy Glipupulo, good morning po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Yoli Albao, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God.
Sister Beth Angeles. Praise God. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga kapatid. Praise God. So, dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ayun po ay ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po mga kapatid, praise God, bago po tayo dumako ay tayo po muna mga kapatid ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin natin ang kanyang patnubay at gabay sa mga pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang buhay ko ngayon mayaman. Praise the Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba at lumalapit sa Panginoon sa umagang ito. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Alam mo po, Panginoong Jesus, na wala akong magagawa sa ganang aking sarili lamang, O Diyos. Hallelujah. Ako'y dumidepende lamang sa iyo, O God. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay samahan mo, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. Dahil wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ang iyong banal na pagkilos sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po bawat isa na makakapakinig ng iyong banal na salita sa umagang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ay mangusap, Panginoon, upang ang iyong mga banal na salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan, O God. Salamat, Lord. Hallelujah. Patuloy po namin ititiwala sa iyo, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Hallelujah, ng pag-aaral ng mga banal na salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa at ititiwala ko po, Panginoon, sa iyo ang lahat, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa tanging dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At kung kayo po mga kapatid ay mayroong Biblia, pwede nyo po akong samahan at sabayan. Praise God. So tayo po ay magpapasimula na. Tayo po ay magsipagbukas sa Book of Matthew chapter 6 verse 24 mga kapatid. Praise God. Matthew chapter 6 verse 24. So ganito po ang ating mapapakinggan at mababasa. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So, yung title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang Knowing Your Priority. Praise the Lord. So mga kapatid at mga kaibigan, praise God. Sa mundong ito, laging mayroong pagpipilian ang tao. Sapagkat ang tao ay binigyan ng kalayaang mamili ng Diyos. At ito yung tinatawag mga kapatid na free will. Kaya naman, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan itong pagdesisyonan ng maayos ng tao. Praise God. Mahalaga ang desisyon na gagawin ng tao sa bawat option mga kapatid na kanyang nai-encounter sa kanyang buhay. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mahalaga mga kapatid ang desisyon na gagawin ng tao sa bawat options na kanyang nai-encounter sa kanyang buhay.
lalong-lalo na kapag may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. So sabi ng Panginoon sa ating nabasang talata, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin naman ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at mga kayamanan. Praise God. Meron at meron ka talagang pipiliin, mga kapatid. Praise God. Meron at meron ka talagang papaboran. At yun ang realidad ng buhay. It's either maaring magtapat ka sa Diyos, and that's good, mga kapatid. So yun yung pinakamagandang dapat gawin ng tao. Or mas maging matimbang sa iyo ang kayamanan. Praise God. And ito ay connected on our personal decisions in life, mga kapatid. Praise the Lord. So, let me share to you, mga kapatid, some of my experiences. So one time, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, praise God. So hindi lamang tayo, mga kapatid, dapat ang magbenepisyo ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So kinakailangan tayo din ay kumilos, mga kapatid, upang ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon at akayin ang bawat kaluluwa na wala pa sa ating Panginoon. So isa sa mga experience ko po, mga kapatid, praise God. So meron akong inaakay para maglingkod sa ating Panginoon. So masasabi natin, mga kapatid, na andun yung willingness niya pagdating sa pagkikinig ng Word of God. At uma-attend naman siya, mga kapatid, ng mga Bible studies every time na aayain mo siya. Praise God. At willingness din to go to church. So sa una, mga kapatid, yung mga pinapakita, sa una, maganda yung mga pinapakita niyang qualities. So according sa kanyang mga bukang bibig, praise God. So yung excitement naroon sa kanya, pero yun nga lang, mga kapatid, wala pang action. More on bukang bibig pa lang, mga kapatid, praise God. So but pagdating sa actual na situation, mga kapatid, kapag meron ng option na dumarating sa kanyang buhay, so we're talking about opportunities in life. So ito, involved na dito yung mga pagkakakitaan, mga kapatid. So bigla na lang nagbabago ang kanyang desisyon. So lalo na kapag involved na yung mga material blessings. Praise God. Kaya naman minsan niloloob ng Diyos, mga kapatid, na itapat sa schedule ng mga gawain ang mga material blessings upang i-observe tayo ng Panginoon sa bawat gagawin nating hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon na ating gagawin. Praise the Lord. So, kung sa kabila ba ng mga offer ng sanglibutan ay magagawa pa rin nating panindigan ang unahin ng ating Panginoon sa ating mga buhay, praise God. So lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid, ay graded yan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na pagbutihin po natin ang mga ginagawa natin para sa Panginoon. So yung nangyari, mga kapatid, praise God, imbis na maisama ko siya, mga kapatid, para sumamba sa ating Panginoon, yung nangyari, mas nainuna niya, mga kapatid, yung mga alok ng sanlibutan. Praise God. So pag nagkakaroon na ng option between material blessings and God, kalimitan sa tao, mga kapatid, mas nangingibabaw na yung pag-ibig sa blessing instead, mga kapatid, sa source. Praise the Lord. So mag-ingat din po tayo, mga kapatid, sa mga blessings. Praise God. Minsan kasi may mga inaakala tayong blessings sa buhay natin, pero kailangan din natin ito, mga kapatid, na siya sa atin. Praise God, kung yung itong blessing ba na ito ay hindi makakahadlang sa atin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pag usapang blessings sa, mga kapatid, nag-iiba na yung pananaw ng tao. Praise God. So minsan kaya nga, minsan ang Panginoon, niloloob niya na yung blessing, ibinibigay niya sa atin sa point na meron ding gawain para meron tayong pagpilian. So gusto rin tignan ng ating Panginoon yung ating mga paninindigan. Nasa kabila ba ng mga pagpapala, pipiliin pa ba natin ang ating Panginoon? Praise God. So, kinakailangan din natin pag-ingatan ito, mga kapatid. Praise God. Dahil pag hindi natin na-handle ng maayos yung mga blessing na natatanggap natin sa ating mga buhay, pwede ito maging weapon, mga kapatid, ng kaaway para ilayo tayo sa ating Panginoon.
Praise the Lord. So, yung blessing mga kapatid, praise God, hindi naman masama na tumanggap ng blessing, pero unahin natin mga kapatid yung source ng blessing. Praise God. Dahil kapag palagi tayong connected sa source, praise the Lord, so hindi tayo mawawalan ng supply mga kapatid. So kung mauunawaan lamang ng tao mga kapatid, praise God, ang kalooban ng Diyos, kumbaga ibinigay na ng Diyos mga kapatid ang paraan. So nandun na yung solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Praise God. Pero meron tayong kinakailangan dapat gawin. Ano po ba yung dapat natin gawin? Sundin natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Praise God. So ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? In Matthew chapter 6 verse 31 to 33, sabi ng Panginoon, kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Praise the Lord. So wag po natin mga kapatid habulin ang mga material blessings sa ating mga buhay. Sa halip, unahin natin mga kapatid na paglingkuran ang source. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, doon sa dati kong inaakay, praise God, nakakalungkot mga kapatid na yung nakapaglayo sa Kanya sa ating Panginoon ay yung mga material blessings. Na every time na dumarating sa buhay niya yung mga material blessings, praise God, kumbaga isinasantabi niya yung gawain ng ating Panginoon. Praise God, yung mga pangako niya na dadalo siya, hindi niya na papatunayan sa ating Panginoon. Kasi nagkakaroon ng hindrance mga kapatid, praise God, sa pamamagitan ng blessings na kanyang natatanggap sa kanyang buhay. So, wag po natin mga kapatid, praise God, habulin ang mga material blessings. Sa halip, unahin nating paglingkuran ang source na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And as long as connected tayo sa source mga kapatid, hindi tayo mawawalan ng supply. At kaya lang naman, minsan napuputol ang supply, yun ay kapag disconnected tayo mga kapatid sa source. So panatilihin natin connected tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ang source ng lahat ng ating kailangan mga kapatid. At yung mga hinahangad nating mga pagpapala, susunod na lang yan sa atin mga kapatid. Unahin muna natin ang magtapat sa ating Panginoon dahil ang blessings ay resulta na lamang ng ating mga ininvest na katapatan at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So may blessings mga kapatid sa pagsunod, praise God, sa ating Panginoon. So kailangan lang natin na ayusin ang ating mga priority sa buhay. At kung susundin natin ang sinasabi ng ating Panginoon, then we will see the results mga kapatid. There is a blessing in obedience to God. Praise God. Kaya ang payo ng ating Panginoon, huwag tayong mabalisa sa anuman. Huwag tayong mabalisa. Yun ang payo sa atin ng ating Panginoon sa ating anumang sitwasyon na kinakaharap. Sapagkat alam ng ating Ama na nasa langit ang ating mga kalagayan. Basta sundin lamang natin mga kapatid kung ano ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At siya na ang bahala sa lahat. At alam naman natin mga kapatid na may pangako ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. And if we follow the Lord with all of our hearts without expecting any in return, mga kapatid, God will make a way for us. Kapag napasaya natin mga kapatid ang ating Panginoon sa ating sa quality ng ating mga paglilingkod, hindi magagawa ng ating Panginoon na hindi tayo bigyan ng pakonsuelo mga kapatid. Praise God. So minsan nahihirapan tayo sa buhay mga kapatid kasi hindi natin sinusunod yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Pero kung bibigyan lamang natin mga kapatid ng way ang ating Panginoon upang siya ang i-magnify natin sa ating mga buhay at matuto tayong sumunod sa kanyang mga instruction, doon natin mga kapatid mapapatunayan at makikita kung papaano kikilos ang Diyos
sa ating mga buhay. So proven na ito mga kapatid, even sa buhay ko. May mga personal testimony ako about sa kabutihan ng Diyos na kapag inuna mo siya sa iyong buhay, hindi ka rin niya ihuhuli. Praise God. So itiwala lang natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin. Praise God. At tayo ay manampalataya sa Kanya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. So, as I said mga kapatid, meron akong mga personal testimony sa ating Panginoon. Praise God. Lalo na pagdating sa verse na ito. This verse is very familiar verse mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 33. Pero kahit na very familiar verse ito mga kapatid, napaka-effective nito kung ating susundin at isa sa pamuhay mga kapatid. Praise God. So may personal testimony ako mga kapatid about sa verse na ito. Syempre, nung bago pa lang ako sa pananampalataya, at alam naman natin mga kapatid na kumbaga sa buhay ko, dala-dala ko pa rin yung mga dati kong prinsipyo tungkol sa blessings. So yung mga prinsipyo makatao patungkol sa blessings na kapag hindi ka kumilos, hindi ka dumiskarte, hindi ka magkakaroon. Praise God. So yun yung kaisipang makatao. Pero iba yung kaisipan ng ating Panginoon. Iba yung prinsipyo ng ating Panginoon na kinakailangan nating i-adapt. At yun yung binibigay sa atin ng ating Panginoon na kaisipan na i-priority natin siya sa ating mga buhay. Dahil ang pangako ng Panginoon, lahat ng mga bagay na kailangan natin, isusunod na lang yun ng ating Panginoon. Kung uunahin natin siya sa ating mga buhay, makikita natin yung result, mga kapatid, sa kabila ng ating mga pagsunod. Praise God. So, according to my testimony mga kapatid, praise God. So, nagpapasalamat ako dahil meron kaming pastor. Meron tayong pastor mga kapatid na siyang gumagabay sa atin at nag-aalaga ng ating mga kaluluwa. So, salamat sa Diyos kasi ang ating pastor, siya po yung ginamit ng ating Panginoon upang magturo ng tama at naaayon sa Biblia. So, batid ng Diyos mga kapatid kung ano yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. So kung nais natin na hindi tayo pagkulangin ng ating Panginoon at kung gusto natin na tayo ay makareceive ng mga blessings mula sa ating Panginoon, simple lang ang kinakailangan natin gawin. So yung itinuro sa amin, mga kapatid ng ating pastor, is magtapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. So hindi ka lang magtatapat, sabi ng pastor, huwag kang magtatapat lang sa ibang mga bahagi ng utos ng ating Panginoon, kundi magtapat ka sa lahat ng bahagi na pinag-uutos ng ating Panginoon. Praise God. So, yung blessings mga kapatid, tinitignan ng ating Panginoon kung deserving ba tayo sa ibibigay niyang blessing. Mga kapatid, at alam din ng Panginoon yung ating mga motibo, kung tama ba or mali. Praise God. So, ang Diyos ang nakakaalam mga kapatid, kaya nga, yung payo sa amin ng ating pastor, wag lang tayong magtapat sa isang bagay. Halimbawa, yung sinasabi ng Biblia na wag nating kakalimutan yung pagkakatipon. So, tama lang talaga mga kapatid na wag nating kakalimutan yung pagkakatipon sapagkat iniutos ito sa atin na patuloy tayong dumalo sa mga gawain, sa church service. Pero hindi lang tayo doon magtatapat mga kapatid. Praise God. Maging sa lahat ng iniutos ng ating Panginoon, lalo na yung sa pagbibigay mga kapatid. Sapagkat yung pagbibigay mga kapatid, praise God, ito yung isang bagay na susi din ng pagpapala sa ating mga buhay mga kapatid. Praise God. So yung blessings, wala mga kapatid sa receiver kundi nasa giver. Mga kapatid, dahil hindi ka naman makatutulong sa iba o makapagbibigay sa iba kung wala kang kakayanang magbigay. Mga kapatid, so patunay lamang na pinagpapala ka ng ating Panginoon kapag nagagawa mong tumulong sa iba mga kapatid. Praise God. So, yung mindset ng tao, baliktad mga kapatid. Akala nila kapag tumatanggap ka, pinagpapala ka. Pero yung totoo mga kapatid, yung pinagpapala ng ating Panginoon ay yung mga giver mga kapatid, yung nagbibigay. Praise God. Kasi lahat ng mga natatanggap nila mga kapatid, sobra-sobra na yun sa kanila. Kaya kinakailangan nilang tumulong din sa iba. At the more na tumutulong ka sa iba, the more na nagbibigay ka, at lalo na kapag nagbibigay ka para sa gawain ng ating Panginoon, ibibless ka kapatid ng ating Panginoon. Praise God. So salamat sa Panginoon kasi naturuan kami mga kapatid kung papaano magtapat sa ating Panginoon. So hindi lang tayo magtatapat sa isang bagay, kundi sa lahat ng bagay mga kapatid na pinag-uutos ang ating Panginoon. Sundin natin yun mga kapatid ng buong puso at walang pagrereklamo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Praise God.
sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Praise the Lord. So sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Sapagkat ang mga bagay na makalangit, mga kapatid, ay hindi nasisira. Compare naman, mga kapatid, sa mga bagay na panglupa, na kung saan lahat ng mga ito ay nasisira ayon sa ating Panginoon. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo ay temporary lamang, mga kapatid. Praise God. So katulad na lamang, mga kapatid, sa negosyo. Ano pa, mga kapatid? Trabaho. So mga kapatid, temporary lang ang trabaho at negosyo. Kaya maging balanse tayo dapat sa buhay na ito. Alalahanin natin na kailangan nating paglingkuran ang ating Panginoon. At huwag nating gugulin lang ang ating oras sa puro pagtatrabaho at negosyo lang. To the point na mawalan na tayo ng time para sa ating Panginoon. At take note din, mga kapatid, huwag nating gawing kaagaw ng ating Panginoon ang ating mga trabaho at mga tinatangkilik. So hindi ko naman sinasabing iset aside natin ang ating mga trabaho or kung businessman yan, mga kapatid. So kailangan lang magkaroon tayo ng balanse sa buhay na ito, mga kapatid. Praise God. And take note, mga kapatid, according to the Bible, that false balance is abomination to God. So wag natin gawing second option na lang ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Wag po, mga kapatid. Tandaan natin na kaya tayo nakakapagtrabaho at nakakapagnegosyo, yun ay dahil binibigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas para gamitin sa pagtatrabaho. Paano na lang, mga kapatid, kung bawiin ito sa atin ng ating Panginoon? Paano na kaya? Praise God. So kaya nga, ibalik natin sa Panginoon ang nararapat. Let us serve the Lord and make Him as our priority in life. Praise the Lord. Kaya nga, ang ating title, praise God, ng ating pinag-aaralan sa umagang ito ay Knowing Your Priority. Kasi minsan, mali yung ating mga napapriority sa ating buhay. Kaya umahantong tayo, mga kapatid, sa mga stressable na situation. Praise God. So, humahantong tayo sa mga sitwasyon na nahihirapan tayo. Yun ay dahil na rin sa naging bunga ng ating mga ginawang priority. Praise God. So, nagkaroon tayo ng maling priority sa buhay. Pero ang Biblia, mga kapatid, malinaw na nagtuturo, praise God, especially kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun yung dapat nating susundin. Kasi ang Panginoon ay nagbigay, mga kapatid, ng malinaw na instruction sa atin kung ano dapat yung ating ipa-priority sa buhay na ito. Praise God. Kaya nga, paalala sa atin ng ating Panginoon, we cannot serve two masters at the same time, mga kapatid. We need to be balanced, praise God, sa buhay na ito. Mag-ipon tayo ng mga bagay na mapapakinabangan eternal. At tandaan din natin, mga kapatid, na kinakailangan din natin ng tamang pahinga para sa ating mga physical na pangangatawan. Kasi, di ba, mga kapatid, nabanggit natin kanina na yung patungkol sa mga pagtatrabaho at negosyo. So hindi naman, mga kapatid, masama na tayo ay magtrabaho at magnegosyo, pero gawin natin ito ng balanse, mga kapatid. Praise God. So kinakailangan din natin ng mga kapatid ng tamang pahinga para sa ating pisikal na pangangatawan. Dahil ang sobrang pag-aabuso sa ating katawan ay meron pong masamang epekto, mga kapatid. So pwede tayong magkasakit kapag naabuso natin ng ating katawan, to the point na hindi na tayo nagkakaroon ng pahinga o yung tinatawag na tamang pahinga sa ating mga pangangatawan. At halos daily tayo nag-work na kahit yung araw ng linggo na para sana sa ating Panginoon ay kinukuha pa natin upang magtrabaho, mga kapatid. Nawa, bigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom, praise God, upang magamit natin ng tama ang ating mga lakas. And at the same time po, mag-glorify din natin ang ating Panginoon.
Praise God. So isang araw na nga lang yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon para ilaan natin sa Kanya, hindi pa natin mga kapatid maibigay. Pero sa time na tayo ay humihingi sa ating Panginoon, gusto natin mga kapatid agad-agad na kaagad na tugunin ng ating Panginoon. So parang nakakahiya mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God na yung Monday hanggang Saturday ng ating mga buhay, pinahihintulutan ng Panginoon na maging atin yun mga kapatid. Pero yung hinihingi ng ating Panginoon na every time na sa araw ng pagsamba, praise God, ibigay natin para sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. So wag tayong maging selfish mga kapatid. Bigyan natin ng time ang ating Panginoon. Praise God. To the point na kapag humihingi tayo sa ating Panginoon, hindi tayo mahihiya mga kapatid. Praise God. Dahil alam natin na meron tayong ininvest na paglilingkod at pagtatapat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, ingatan natin mga kapatid ang ating mga katawan dahil ang ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, hindi natin ito kailangang abusuhin mga kapatid. Kundi ingatan natin. Praise God. Tandaan natin mga kapatid na iisa lang ang buhay natin. Praise God. So, mahirap kapag napaaga. Praise the Lord. Kaya panatilihin natin mga kapatid na iniingatan ang ating katawan, and at the same time, habang tayo ay meron pang lakas mga kapatid, habang naigagalaw pa natin ang ating mga katawan, hallelujah, at meron pa tayong maayos na kaisipan, ipaglingkod natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Nang sa ganon, hindi masayang ang ating mga buhay dito sa mundo. Kumbaga, nabubuhay tayo in a purpose mga kapatid. Praise God. So mahirap mabuhay na hindi mo mahanap yung purpose ng iyong buhay. Praise God. At mahirap mabuhay mga kapatid na hindi mo napapapurihan ang may likha sa iyo. Praise God. So nawa mga kapatid, ilagay natin sa ating mga isip na sa buhay na ito, kung mayroon man tayong dapat na i-priority, praise God, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Bigyan natin ng way ang ating Panginoon upang makakilos siya sa ating mga buhay. Paglingkuran natin ang ating Panginoon while there is time, and habang mayroon din tayong lakas na ipaglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. So Matthew chapter 6 verse 21, sabi ng Panginoon, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Hallelujah. Kaya nga, anuman ang ating priority, ito ay command mula sa ating mga puso. Dahil sabi mismo ng Panginoon, kung nasaan ang iyong puso, ay naroon din ang iyong kayamanan. Kaya kung araw-araw na lang ang laging laman ng puso at isip mo ay kumita, praise God, so ibig sabihin naroon ang iyong puso, mga kapatid. Praise God. So baka naman hindi lingid sa ating mga kaalaman na nagiging Diyos-Diyosa na pala natin ang ating mga pera na kinikita, mga kapatid. At ang mga ito na mismo ang naglalayo sa atin paunti-unti sa mga plano at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So kung ganyan na ang nangyayari mga kapatid sa atin, we need to take action. Kailangan natin itong aksyonan mga kapatid. We need to find, praise God, our turning point para bumalik sa ating Panginoon. So sa time na parang nalilihis na tayo ng ating lakad, praise God, so meron pa tayong chance para manumbalik sa ating Panginoon. Praise the Lord. So i-check natin daily mga kapatid ang ating mga kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. At patuloy magpasiyasat at magpatuwid tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Dahil mas higit na ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na makabubuti para sa atin. Praise the Lord. Kaya kung ang puso natin ay nakatuon sa mga bagay ng Panginoon, it means mga kapatid, tayo ay align sa plano at kalooban ng Diyos. Praise God. Kaya I encourage everyone, praise the Lord, na habang binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon, oras at lakas, gamitin natin ng tama ang ating free will or yung tinatawag na kalayaan nating mamili. Piliin natin mga kapatid ng tama sa mundong ito kung ano ang mga dapat nating i-prioritize. At lagi nating tandaan na ang pag-i-invest ng panahon at oras upang piliin at pagsilbihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay isang kayamanang higit pa sa ginto sa mundong ito mga kapatid. At hindi kayang tumbasan ng ano paman. Sapagkat
ang pagkilala sa kalooban ng Diyos sa buhay mo ay katulad sa pag-iimpok ng kayamanang makalangit na hindi nasisira. Praise God. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At lagi din natin tandaan, mga kapatid, na ang paglingkuran ang Diyos ay hindi kalugihan, kundi isang bagay na makabuluhan at siyang maghahatid sa atin doon sa ating Panginoon sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan, kapiling ng ating Panginoon. So salamat po sa Diyos, mga kapatid, at sa umagang ito, mga kapatid, yun lamang po ang ating maipaglilingkod dahil tayo po ay umabot na po sa takdang oras ng ating pagtatapos at nawa po tayo po ay napagpala ng mga salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa Diyos po ang pinakamatas na papuri, ang pagsamba at pagluwalhati. Tayo po, mga kapatid, ay manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa pagtatalakay namin ng iyong mga banal na salita. At nawa po, O God, ang aming napakinggan, Panginoon, ayon sa iyong mensahe na ibinigay sa amin ay aming maisapamuhay, O God, at aming masunod, O Lord, upang ikaw ay maluwalhati sa aming mga buhay. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, dalangin namin na bawat nakapakinig ng iyong mga salita sa umagang ito, sila po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, at i-encourage, Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa mga tao na wala pa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Encourage them, O God, na sila ay lumapit sa iyo, isuko nilang kanilang buhay at ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Lord, na tinuruan mo kami sa umagang ito na alamin namin kung ano ang dapat naming i-priority sa aming mga buhay. Hallelujah. At salamat, Lord, itinuro mo sa amin ang tamang daan, Panginoon, na dapat naming gawin upang kami ay magtagumpay sa buhay nito. Yun ay ang unahin ka, Panginoon. I-priority ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakapakinig ng banal na salita at saan man sila naroon, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo sila at patuloy na i-bless, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at ang papuri, pagsamba at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang po, Panginoong Jesus. In your mighty name, Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So, salamat po sa ating Panginoon sa natapos na pagtatalakay ng kanyang banal na salita. Praise God. Praise the Lord. At batiin po natin, mga kapatid, ang ating mga viewers live na sumubaybay sa atin sa Facebook. Praise God. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip Praise the Lord. So, Sister Beth Angeles, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong patuloy na pakikinig. Brother Marjun Dal, salamat po sa pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Ronald Galang Hipolito, salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kay Sister, praise God, Richelle G. Dakutanan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sister Cheryl Morata, God bless po. Sister Melay Maramot Umbaw, praise God. God bless po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. Sister Brother JP Flores, praise the Lord. So, thank you for watching. God bless po. Sister April Santos, Sister Richelle G. Dakutanan, God bless po. Pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na panonood at pagkikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sister Erlinda Pervelo, God bless po. Sister Helen Hailo, God bless po. Praise the Lord. At Sister Yoli Albao, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Praise the Lord. At kay Pastor Joel Tinoco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy na pagsubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Maraming salamat po. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at ganoon din po kay Sister Fen Tihada. Maraming salamat po. God bless po sa inyong mga kapatid at salamat sa patuloy na pagsuporta at subaybay. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po mga kapatid ang ating mapaglilingkod at sa muli po mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, ako po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar at maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Praise God. At lagi natin tandaan mga kapatid, praise God, na tanging si Jesus lamang ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone mga kapatid.